So, nakikipag-ugnayan na po tayo sa ilang mga opisyal na malapit kay President Marcos, and I am convincing them, I am presenting the case na mapapasok yung ICC dito sa ating bansa. So ngayon, assuming na maglabas ka ng arrest warrant yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, syempre we have to contend with the realities, political realities dito sa bansa natin, no? And I think this is also the challenges encountered by other world leaders kumarap sa ganitong situation. E ano naman kaya yung likelihood na papasukin ng ICC sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa tingin ko, malaking posibilidad, ano? Kasi alam nyo, unang-una, iba yung polisiya ni President Marcos at ni President Duterte. Reversal yun. Ito isa pro-EJK, itong isa hindi, no? Pro-human rights siya, pero meron din siyang anti-illegal drug war, no? Na kung saan nire-respeto yung human rights, pero hinuhuli at kinukumpiska yung mga hinuhuli yung mga drug lord, kinukumpiska yung mga drugs. Nakita nyo, di ba? Ilan yung mga police generals na pinagtatanggal, ano? Noong panahon ni Duterte, ang pinagpapatay yung mga ordinaryong tao. Pero, yung mga drug lord tsaka mga sindikato niya, mga senior officials ng PNP, protektado, no? So, nakita natin yung polisiya, iba. Tapos, yung sa foreign policy ni President Marcos, nakita nyo, iba yung, niya, kung tinataboy ni Duterte yung international community at that time, sa kanya naman, hinihikayat niya. And one way to invite them to come in and invest in the country or at least renew ties with the country is yung pag-respect ng human rights. So nakita ko ito yung mga opening na pwedeng mag-iba yung pananaw. So nakikipag-ugnayan na po tayo sa ilang mga opisyal na malapit kay President Marcos, and I am convincing them, I am presenting the case. Grabe din itong si Trillanes. Kapit toko. Diba? Na which is, imagine niyo, sila ang number one critics, no, ni President BBM. Actually, nung tumatakbo pa as president, nung election pa, or even before, number one critics yan sila. Diba? Number one na kung ano-ano ang mga pinagbibintang at sinasabi ng mga yan, no, kay President BBM, 'di ba? Lalo na yan si Laila De Lima. Pero ngayon, no, talagang nilamon, no, ni Trillanes ang kanyang pride, no, para lang talaga makapaghiganti sa mga Duterte. Talagang lahat gagawin nila, kahit lunukin man nila ang pride nila, 'di ba? Kahit kumbaga talagang kukumbinsihin nila ng todo-todo para lang talaga makapasok ang ICC sa Pilipinas para para makapagigante kay former President Duterte. Kasi alam naman natin mga lords, dahil kay former President Duterte, natapos ang political career, 'di ba, ni Trillanes. So ngayon, no, since mabait ang presidente ngayon, no, tinitake advantage nila. At kung ano-ano ang mga ginagawa nila ngayong action, 'di ba? Para lang mapabagsak talaga ang mga Duterte, lalo na si former President, 'di ba, Rodrigo Duterte. Alam niyo mga lords, sa totoo lang, hindi naman ako natatakot diyan sa ICC kasi ang tagal na niyan hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon wala naman silang panama . And besides, no, may sarili tayong justice system dito sa Pilipinas. O, di ba? Talagang nagmo-move, no, yung justice system natin. O, di ba nasa nangyari ngayon kay Laila De Lima. Di ba? So, talagang andyan, meron tayong justice system. At hindi natin kailangan pumasok ang ICC para lang manghimasok. Pwera na lang kung katulad kay Trillanes na talagang gustong magigante. Yun lang yun. Anong pinatay ng mga, 'di ba? Anong pinatay ng mga maliliit na tao? Sa totoo nga lang, no, mas maganda, no, yung ganun 'Di ba? Yung may takot ang taong gumamit ng drugs, may takot ang taong gumamit niyan. Ngayon, yung iba
no, dating lulong sa droga, nagbago dahil sa, 'di ba, dahil natakot sila sa Duterte administration. Pero ngayon, bumalik. Bumalik sa pagdodroga, ang dami na namang nakulong dahil sa droga. Na sana nagbagong buhay na, pero wala eh. 'Di ba? Lalo na kung merong katulad ni Trillanes na walang ibang hinangad kundi magiganti.